Si Donald Trump ay aktwal na nagsisimula ng isang paglusob sa lupa sa Iran gamit ang mga sundalo sa lupa, ngunit sa isang hybrid na paraan. Nakipag-usap sa telepono si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kina Barzani at Talabani, mga lider ng mga Kurdo sa Iran. Sa Iraqi Kurdistan, maaaring lumipat ang ilang grupo ng armadong Kurds mula Syria na hindi sumasang-ayon sa kasunduan sa bagong pamahalaan. Ang mga Syrian at Iraqi Kurds ay parehong armado, sinanay at tiyak na may karanasan sa labanan. Kamakailan, masigasig na isinagawa ng mga Israeli at Amerikano ang mga pag-atake partikular sa mga military installation sa hangganan at mga mapaniil na ahensya ng rehimen ng Ayatollah sa Iranian Kurdistan. Sa totoo lang, ito na mismo ang paghahanda para sa operasyong panlupa na nabanggit ni Donald Trump kamakailan. Sa tulong ng puwersang panlupa ng mga Kurdo at suporta ng kasalukuyang koalisyon mula sa Impapawid. Higit pa ron, biglang nalaman na ang mga Kurdo ay sumailalim sa paghahanda para sa panlupang pagsalakay sa loob ng ilang buwan. Pag-usapan natin ng mas detalyado ang plano ni Donald Trump. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Ilagay sa baba ng video para mas makita ng marami. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pecci News. Nasa video description ang link. Doon kami naglalatala ng mga balitang agad naming natatanggap. Kaya, hindi bababa sa dalawang publikasyon na ito ay CNN at Reuters na tumutukoy sa kanilang mga source ang nagsusulat na ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos ay nagtatrabaho para armasan ang mga puwersang Kurdish upang pasimulan ang isang pag-aalsa ng mamamayan sa Iran. Ayon sa mga source ng Reuters, ang administrasyon ni Trump ay aktibong nakipag-usap sa mga grupong oposisyon ng Iran at mga lider ng mga Kurdo sa Iraq tungkol sa pagbibigay sa kanila ng suportang militar kung sakaling magsimula sila ng digmaan para pabagsakin ang rehimen ng Ayatollah sa Tehran. Ang mga armadong grupong Kurdish ng Iran ay may libu-libong mandirigma na kumikilos sa kahabaan ng hangganan ng Iran at Iraq, karamihan ay nasa Kurdish na bahagi ng Iraq. At mula nang magsimula ang kasalukuyang yugto ng digmaan, ilang mga grupo ang naglabas ng pahayag, isang pampublikong pahayag na nagpapahiwatig ng nalalapit na mga aksyon at nananawagan sa mga armadong puwersa ng Iran kabilang ang Islamic Revolutionary Guard Corps na tumalikod at sumanib sa kanilang panig. Hindi basta umatake sa Iraq ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Ang mga mandirigma ng IRGC ay tumatarget sa mga grupong Kurdish at itong Martes ay inihayag nilang binomba nila ang mga puwersang ito. At ayon sa nalaman ngayon, nagsimula ang suporta ng CIA sa mga grupong Kurdish ng Iran ilang buwan bago ang digmaan. Ito ay sinabi ng isa sa mga source at isang mataas na opisyal ng pamahalaang panrehiyon ng Kurdistan. Noong Martes rin, nakipag-usap si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kay Pangulong Mustafa Hijri ng Demokratikong Partido ng Iranian Kurdistan. At ngayon, ang Demokratikong Partido ng Iranian Kurdistan, paalala ko, ay isa sa mga grupong inusig ng Islamic Revolutionary Guard Corps at malinaw na interesado silang maghigante. Inasahan na sa mga susunod na araw, sasali ang mga Iranian Kurdish opposition sa operasyong panlupa sa kanlurang Iran. At ngayon ay nagiging malinaw na kung sino ang tinutukoy ni Donald Trump nung sinabi niyang dapat lumabas sa kalsada ang mga Iranian at pabagsakin ang mga Ayatollah. Pagkatapos ng pambobomba ng Estados Unidos sa Iraq, malinaw na sina Trump, Marco Rubio at Pete Hegseth ay nagsasalita tungkol sa lahat. Самое жесткое только впереди. Nakakainis lang para sa mga korespondent. Yun lang, korespondent hindi ito. At ito ay, bukod pa rito, nung linggo, tumawag din si Trump sa Leningrad, ang leader ng Iraqi-Iranian Kurdish para magiganta. Tungkol sa Kurdish, mga Kurdo, para pag-usapan ang digmaan, Kurdistan, gaya ng nakikita ninyo, itong mga nakaraang araw sa Kurdistan, Iranian, operasyong militar, Donald, at paano magagawa ng Estados Unidos at mga Kurdo na makipagtulungan habang nagpapatuloy ang misyon. Mahalaga ring maunawaan na anumang pagtatangka ng digmaan, ang mga grupong Iranian Kurdish ay mangangailangan ng suporta mula sa mga Iraqi Kurdo upang matiyak ang transit ng mga armas at paggamit ng Iraqi Kurdistan bilang base para sa mga susunod na opensiba. At ayon sa isa sa mga source na pamilyar sa takbo ng usapan,
Sinabi niya na ang ideya ay para ang mga armadong puwersa ng mga Kurdo ang humarap at pumigil sa mga puwersa ng seguridad ng Iran upang mapadali sa mga walang armas na Iranian sa malalaking lungsod ang makalabas sa kalsada nang hindi muling malagay sa panganib ng malawakang pagpatay, gaya ng nangyari sa mga kaguluhan noong Enero. Ayon sa isa pang Amerikanong opisyal, maaring magdulot ng paglaganap ng pagpatay ang mga Kurdo at sa rehiyon at ubusin ang mga rekurso ng militar ng rehimeng Iranian. May mga haka-haka rin kung magagawa ba ng mga Kurdo na sakupin at mapanatili ang mga teritoryo sa hilaga ng Iran, sa gayon ay makakabuo ng isang buffer zone. Noong Miyerkules, sinabi ng tagapayo sa Pambansang Seguridad ng Iraq na si Qasim al-Araji na hindi papayagan ng Iraq ang mga grupo na pumasok sa teritoryo ng Iraq o tumawid sa hangganan ng Iran para makipaglaban. Hindi papayagan ng Iraq ang mga grupo na pumasok sa teritoryo ng Iraq o tumawid sa hangganan ng Iran. Pero tingnan natin kung paano ito mangyayari sa aktwal. Sa tanong tungkol sa suporta ng US sa mga Kurdo, sinabi ni Ministro ng Depensa Pete Hegseth ang mga sumusunod. Wala sa aming mga layunin ang nakabatay sa pagsuporta ng armas sa alinmang partikular na puwersa. Alam namin ang kakayahan ng ibang estruktura pero hindi roon nakatuon ang aming layunin. Pero dito, kailangan nating isaalang-alang na syempre, walang sinuman ang magsasabi nito ng direkta. At dito, gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang punto. Ang mga mamamayang Iranian sa kabuuan ay walang armas. Hanggat hindi bumabagsak ang mga puwersang panseguridad ng Iran gaya ng IRGC, mahirap nilang makuha ang kapangyarihan maliban kung may mag-arma sa kanila. Kung magdudulot ng matinding pinsala mula sa himpapawid ng Estados Unidos at Israel at haharap ng malaking bahagi ng puwersa ng seguridad ng rehimeng Iranian ang mga Kurdo, mas madali para sa protesta na makamit ang layunin sa Tehran. Dapat ding banggitin na nito ang mga nakaraang araw, sumugod at umatake ang mga militar ng Israel sa mga posteng militar at pulis ng Iran sa hangganan ng Iraq. Bahagi ito ng paghahanda ng daan para sa posibleng paglilipat ng mga armadong puwersa ng Kurdo sa hilagang kanluran ng Iran. At ang mga Israeli, sabi ng source sa Israel, posibleng tumindi pa ang mga pag-atake sa mga darating na araw. Paalala lang, ang mga Kurdo ay isang etnikong minorya na walang opisyal na estado. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 25 hanggang 30 milyong tao sila at karamihan sa kanila ay naninirahan sa rehiyong sumasaklaw sa mga teritoryo ng Turkey, Iraq, Iran, Syria at Armenia. Karamihan sa mga Kurdo ay mga Muslim na Sunni, samantalang ang rehimen ng mga Ayatollah sa Iran ay mga Shia. Walang duda na ang karamihan sa mga mamamayang Kurdo ay tutol sa rehimen ng Islamikong Republika ng Iran. Tinuturing nila itong mapaniil at sagabal sa kaayusan, kaya ikagagalak nila ang malaking suporta ng mga Amerikano para tapusin ang masamang impluwensyang ito. May mahabang at masalimuot na kasaysayan ang CIA ng pakikipagtulungan sa mga grupong Kurdong Iraqi na umaabot na ng mga dekada. Tumutukoy ito sa panahon ng digmaan ng US sa Iraq. Ayon sa dalawang source, kasalukuyang may tanggapan ng ahensya sa Iraqi Kurdistan na matatagpuan malapit sa hangganan ng Iran. Mayroon ding konsulado ang Estados Unidos sa Erbil, kabisera ng Iraqi Kurdistan, at doon nakabase ang mga tropang Amerikano at koalisyon bilang bahagi ng kampanya laban sa ISIS. Kaya posible talagang si Trump ay inihahanda ang daan para sa totoong paglusob pero hindi ng mga sundalong Amerikano. Kaya dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, lubos akong magpapasalamat sa kahit anong suporta sa channel sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa video description o QR code. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.